Magandang araw po, si Mark Kanyayahan po ito. Ang topic po natin ngayong episode ay paraan para bumukod at magsarili. Ang topic po na ito ay ni-request ng isang subscriber, no? Shout out kay MJM Gaming. Siya po ang nag-request ng topic na ito. Ito ay kay kaugnay doon sa last na sa last na upload ko, na ang title ay mahirap ang makitira sa iba. So, yun, in relation or reaction doon sa sa last post ko, nag-comment si MJM Gaming kung paano naman o kung ano naman ang paraan para bumukod at magsarili, at anong mga problema o challenges na kakaharapin dito. So, ang masasabi ko dito ay may bibigay ko dito yung yung sangkap para malaman natin kung ano ang paraan upang gawin ito, no. Hindi ako rito magbibigay ng ng holy grail or sabihin nating mga sure steps, na dahil hindi naman ito yung channel ko ay, or yung kung ano yung tinuturo ko dito ay hindi naman mga financial tips, no? Kasi wala tayong kakayahan para magturo ng financial tips, no? Or career development, no? So stoicism to. So andi dito ako para magbigay ng tamang attitude at paano magkakaroon ng ganung mindset upang magawa ang mga kaparaanan na nararapat, no? So ngayon dito sa problema na ang konteksto ay yung pagbukod at pagsasarili. So yung pagbukod na sinasabi dito ay yun nga, kaugnay nung nakaraang upload. Yung sa upload, mahirap makitira sa iba. So ngayon, kung nakikitira ka sa iba, so pwedeng ikaw ay single or married, no? Pwedeng nakikitira ka sa kaibigan, kamag-anak, kapatid o magulang, no? So ngayon, bakit ang termino is nakikitira kung kasama mo naman ay kapatid o o magulang, no? Natural kung yung magulang mo at mga kapatid mo kasama mo at lahat kayo mga single, no, magkakapatid. So, hindi pakikitira ang tawag doon. So, pamilya kayo. Pero nakikitira ka kung halimbawa ay yung tinitirahan mo, kung kapatid mo man yan, may pamilya na yung kapatid mo. Or kung ikaw yung may pamilya. So kung halimbawa ikaw may asawa ka na, no? Tapos yung pamilya mo, magulang mo, mga kapatid mo, naandun sa isang lugar at bumalik ka, no? Or nagpatuloy kang tumira pero meron ka ng asawa, ikaw ay nakikitira. Pero ganoon din naman kung ikaw ay single at yung kapatid mo ay may asawa na, tapos ngayon inaalagaan ng kapatid mo yung magulang mo. So lahat kayong mga single, kung kayo ay namumuhay kasama pa ng kapatid yung may asawa, at yung may asawa yung breadwinner, nakikitira kayo. Yan. So, yun yung parang definition doon, no, ng pakikitira, no. So, at yan, wala nang question kung sa mga kamag-anak, kung sa kamag-anak talagang nakikitira kayo.
kung kasama nyo, kung nakikisama kayo doon sa pamamahay nila. Ganoon din sa kaibigan, no? Ayun. Unless, no, sa kaibigan, may mga kaibigang tapat, no, na talagang sila pa yung nagbo-volunteer na baka, uy, mga pre, mads, dito ka lang muna sa amin, ba? Hanggang sa maging okay, makahanap ka ng trabaho, dito ka muna. Hindi pa kikitira yun, no? At least sila nag-volunteer, no? Ganon. So yun, sa kaugnay dun sa sa topic na yun, no, kasi parang parang medyo masalimuot to, at mukhang unanimous yung 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 opinion at comment na nakaranas daw sila ng ganito, at yun nga, kaya may nag-request na para gumawa ako ng topic. So okay, so simulan ko na. So ito yung request, no? Yung request, ano ang paraan at challenges para bumukod at magsarili. Okay, so again, hindi ito financial tips, no? Ang sa akin, gusto kong ibigay yung tamang attitude at mindset para magawa mo yung mga steps, no? Based din sa experience naming mag-asawa, no? So ngayon, ano ba ang tamang attitude para magawa mo 'yon? Kasi siyempre hindi talaga desirable at recommended na nakikitira kayo, no? Kahit sino pa 'yan, kahit sino. So ngayon, kaya 'yun ang goal, no? Ang goal is paano kumawala doon, no? So, 'yun ay ang pinaka-importanting attitude at dapat na maging mindset nyo ay pagtatanggal ng pride. Tanggalin nyo yung pride. At pagpapakumbaba. Ito yung sangkap, no? Dapat magpakumbaba ka. Ibig sabihin, meron kang kakaining pride, meron kang isasakripisyo. So, kung ang imahe mo ay halimbawa, mataas ang tingin mo sa sarili mo dahil dati kang manager or boss ng isang kumpanya o may ganito kang trabaho, diba? Ang tendency is gusto mo bumalik sa ganon. Ang tendency mo, gusto mo walang may masabi yung mga tao sa'yo dahil eto ka. Pero ang realidad ay hindi talaga naka-sentro sa'yo. Hindi huhulmahin ng realidad yung buhay para sa'yo. Para sa comfort mo. At para lang na masunod yung gusto mo. Ikaw yung mag-a-adapt kung anong sitwasyon meron ka. So, kung ikaw ang gusto mong trabaho ay manager, dahil dati kang manager, mag-isip-isip ka kung yung sitwasyon mo ay nagbibigay siya ng pagkakataon para maging manager ka ulit. Pero ang goal mo ay ang problema mo ay paano bumukod. Kaya lang, hindi mo mag-a-apply ka, wala namang available na trabahong ang posisyon ay manager, no? Anong gagawin mo ngayon? Hihintayin mo. Papalampasin mo yung ibang oportunidad na na dapat sana kinuha mo para makabukod kayo. Pero hinayaan mo lang dahil wala yung iniisip mo. Kaya wala yung hinihintay mo na ideal work para sa'yo. So ngayon, nga ka, di ba? So kaya nga kaya nga ang dapat dito is yung lulunukin mo yung pride mo. Kung feeling mo dapang-dapa ka, dapang ka. Wag kang tumingala kasi nakadapa ka nga eh. Pag tumingala ka, bali ang leeg mo. Gumapang ka, ang gawin mo gumapang ka at pumunta sa kung ano man yung pinaka pwedeng pagtungtungan mo para tumayo. So, ngayon, magagawa mo yan kung wala kang pride, no? Kung nagpapakumbaba ka.
Kung kaya mong tumanggap ng trabahong hindi mo ini-expect, papasukin mo. At hindi mo alam na yung papasukin mo na yun, gaano man ka undesirable para sa'yo, yun pala ang tutulong sa'yo para tumungtong sa susunod na 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 level, di ba? Oh. Kagaya ng dati ang asawa ko, housewife siya sa mahabang panahon. Pero sino mag-aakala na hindi lang pala siya magiging housewife, no? Pero nagsimula siya sa, minsan nakikita mo, kalang hindi niya nagawa niya na bawat tao kinakausap niya. Kahit na stranger, no? Para lang dun sa freelance na job opportunity na ginawa niya. At kahit na paano, no, naging nag-click siya ng konti, no? Pero stepping stone lang pala yun, no? Para siya, mapunta siya sa real estate, no? At doon nagbago ang lahat. Pero kung hindi sumubok yung asawa ko, di forever na housewife lang siya. Ngayon, ganun din yung nangyari sa akin. Sa akin papaano kaya kung hindi ko sinubukan yung mga bagay na na hindi ko kayang gawin, pero ginawa ko. Ko ang tawag ito, literally, no? May position ako dati sa mga pinagkatrabahuan ko, pero lumagapak din kami. Ngayon, naisip ko pa na biruin mo. Sabi ko, baka magpedi ka ba ko dito, or magpasada ng tricycle, no? Pero dati ako sa opisina, meron akong mga meron akong sariling workspace. Meron din akong mga tao. Pero kinain ko lahat ng pride ko. Sabi ko, sige, handa akong gawin ang lahat, no? Kahit na magmukha akong tanga para lang kumita, diba? Andyan yung naisip ko na lulukin ko yung pride ko, na why not si Mrs. naman yung mag-work, kasi mas maraming opportunity yung meron siya yung time na yon. At ako ay dahil may maliit na bata, baka pwedeng maging babysitter ako, no? Pero babysitter kahit paano, para matulungan din ang misis ko, is maghanap ako ng mga pagkakakitaan habang nagbabantay ng bata. At yun, kaya nabalik ako sa sa online jobs bilang freelance writer, no? At mahirap, no? Dahil sa gabi gising ako dahil US time zone, yung kliyente ko sulat, di ba? Tulog ang baby ko. Tulog ako mga ilang oras lang. Gigising ulit para ihatid yung panganay ko sa eskwelahan. At tapos pagkahatid gising naman yung baby ko na. So yun na. Sabi ko sa inyo, kuulang na lang. Parang panakaw pa yung oras ko para dumumi sa banyo, no? So ganoon kahirap, no? Nandiyan pa yung naranasan namin, yun nga, nung ako yung naghahanap ng work, no? Parang sa pag-apply, kilometers away yung work. Miles away. So, biruin mo, no? Nung time na nasa Nueva Ecija kami. Tapos yung work is nandun sa Batangas. A-apply ako. Paano ko nagawa yun? Hindi ko alam paano ko nagawa. Yung mga interviews ko, pabalik-balik pa ako kasi tinatawagan ako.
from Nueva Ecija to Batangas. Pumapalo ako. Within the day, umuwi rin ako. Paano ko nagawa? Hindi ko alam, hindi ko na maalala kung paano ako nagkaroon ng ganung pamasahe, paano ko na-erase yung ganung pera, hindi ko na matandaan. Andiyan yung nung nagsisimula na akong mag-work is yung tinitirhan ko ay kilometers away doon sa workplace. Ilalakad ko na wala namang naglalakad ng ganong kalayo. Hindi ko alam kung ilang kilometro yun. 5 kilometers siguro. O, ganon. So, lahat, sinubok namin. Para lang bumukod, Para bumukod. Tapos, kasi 2 beses kasi kami, nakitira, sa magulang ni Mrs. at sa magulang ko. Dahil yung 2 beses ng anak si Mrs. 2 yung anak namin. Sa tuwing manganganak siya. Yun. Kinailangan namin na gano'n. Kaya lang, no choice. At there was a time na kailangan ko pang magsuko ng trabaho. Dahil nga, hindi dahil masyadong yung pagbubuntis ni Mrs. Maselan, So, ganun yung mga experience ko. At, pero yung kaparaanan namin kung paano bumukod, hindi, it may not, apply sa iba. Yung eksaktong paraan, Maaaring may iba kayong paraan. Ang gusto ko lang sabihin dito, so, bakit ko, binabanggit ang mga ito. Ang gusto ko lang i-point out dito ay, ano ba yung naging attitude namin, Kung bakit kami kumawala sa malaking problemang ito. Stoicism pa rin. Yung pagkakaroon ng tapang. Lahat ng klaseng tapang. Lakas ng loob o tapang na tanggapin kung ano yung kapalit ng isasakripisyo namin. Tapang ng mukha kung ano yung pwedeng sabihin ng ibang tao. At yun nga, fighting spirit, na naniniwala kami na sa gagawin naming mga bagay na ito, alam namin na nagagana ito. At kung di man gagana, alam namin na ituloy lang namin ay mararating din namin yung minimithi namin. Maraming sacrifices. Andiyan dyan yung sasakripisyo mo yung comfort mo. Pati comfort ng anak mo. Para lamang sa goal mo na bumukod. So, nandyan yung tumira kami na sa isang bahay na sobrang sikip dahil yun lang yung pinakamura at wala kaming mga gamit, Japanese style, walang upuan, upo sa sahig, lahat. So yun, lahat nagsimula ang lahat sa paglunok ng pride. Yun. So in short, hindi ka nakabaon o hindi ka nakatanim doon sa sitwasyon na yon. Hindi mo tadhana ang makitira sa ibang bansa, 'di ba? Kahit wala kang pamilya, Pagpatak mo ng 18 years old, matik 'yan na dapat nakabukod na yung yung tao, Sa Pilipinas lang talaga, only in the Philippines na sinasabi nilang close family ties, hindi naman talaga close.
kundi talagang masyadong highly dependent lang ang mga Pinoy, na nasanay tayo na si magulang ang dapat na kumayod para sa ating mga anak. Tayong mga anak wala na, para bang pag nagkatrabaho sarili iisipin, mag-aabot na lang kay inay, kay itay, pero walang plano sa buhay, no? Bigla na lang mabubuntis o makakabuntis, diba? Tsaka mag-iisip ng paraan at sa plano sa buhay, no? Parang ganun tayo, no? Ganun tayo. Wala tayong parang advokasya or ideology sa sarili na dapat ganito ka, dapat ganito. Hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan, no? O yun. So ang ang goal is bumukod sa sarili. Bumukod at magsarili, no? So anong paraan, 'di ba? Ang paraan, hanap ka talaga ng trabaho. Yung legit na trabaho, no? Yung 8-hour job talaga. Yung sure na meron kang kikitain kinsenas katapusan, no? Whatever amount, no? Siyempre, ano bang ma-expect natin dito sa Pilipinas, no? Minimum wage, o minsan below minimum pa, pero at least may kinsenas katapusan ka, no? Legit na work, no? Anong klaseng work, no? Yun yung doon tayo magkakatalo-talo, no? Dahil iba-iba ang pagkatao natin, iba-iba ang natin, ang credentials natin, no? At iba-iba ang sitwasyon natin, no? Or kung nasaan ka man, panahon mo, magkakaiba yan, no? Very subjective, no? Yung solusyon dito. So, pero ang importante, hanap ka talaga ng work, legit na work. Bakit? Kasi yun yung pinaka yun ang pinaka most probable or yun ang pinaka may high ang probability na makakita ka. Kasi kung mga self-employment or mga business opportunities, medyo yan, tagilid tayo dyan. Kasi baka mamaya ma-scam pa tayo sa kung anong susubukin natin, no? At yun nga, mahirap mahirap mag-freelance kung nagsisimula ka lang, especially, no, mayroon kang anak na, no. So 8-hour job, magsimula ka muna ron, no. Anong klaseng trabaho? Whatever is available doon sa lugar nyo, o yung malapit sa iyo, o sa posibleng kaya mong puntahan. 8-hour job, no? Ano mang trabaho, wag mo nang isipin kung ano. Ang importante, kaya mo yung trabaho or kakayanin mo yung trabaho. Wag mo nang palamutian yung sarili mo, dapat ganitong klaseng trabaho. Hindi. Kailangan mong mabuhay, kailangan mong lumabas. So ang dapat na mindset mo ay pinapalayas ka na sa tinitirhan mo. Yun ang dapat na mindset mo. Isipin mo, hindi pwedeng magpatuloy ka pa kinabukasan. Dapat nga right away. Yun, dapat ganoon. At tanggapin mo na nakakahiya ang ginawa mong pakikitira. Kasi pag hindi mo tinatanggap yun at gina-justify mo na hindi, dapat ginagawa niyo sa akin kasi may utang na loob kayo. Dapat bakit ako aalis Dapat suklian niyo ako sa utang na loob niyo. Ito, ganyan. Hindi na, wala nang ganon. Dahil nga magulo ang buhay ng taong nakikitira. Or ganon din yung nagpapatira. So, as soon as possible, gawa ka talaga ng paraan, hanap ka ng work. So yun ang solusyon, no? Yun ang solusyon. Yung unang sweldo mo,
talagang ilaan mo para sa mga pangangailangan mo. I-sacrifice mo yung bisyo mo o yung mga personal na ano mo na cravings mo, no? Baka mamaya sa unang sweldo mo is ay bili ko niyan kasi ako talaga ko nang hindi nakaganito, nakaganyan. Sacrifice mo lahat 'yan. Hindi mo magagawa ang plano mo, ang magandang plano mo kung may problema ka sa sarili. Kung dito papasok yung yung stoicism eh. Hindi mo lahat magagawa kahit na anong kaparaanan kung ikaw ay mismo walang control sa sarili. So kung may bisyo ka, tigil mo muna talaga yung bisyo mo. Huwag mo pigilan mo. Kung matakaw ka, palakain ka, pwede lang. Tipid-tipid ka muna sa pagkain. Mumurahin pagkain muna. Huwag ka matutokso sa nakikita mong mga pagkain. At kung ikaw ay mahilig ka sa mga damit, baka pwedeng tanggapin mo kung anong damit ang meron ka. Kung wasak-wasak ang mga damit mo. O kung ano man, ang meron ka lang. Yun lang yung isuot mo muna. O kung meron kang medyas na butas, baka pwedeng tahiin mo muna yung butas. No? Huwag ka magpatokso sa mga bagong damit na nakikita mo. No? Diba? Maging resourceful ka at maging resourceful ka kung kung flexible ka. At magiging flexible ka lang kung marunong kang mag-adjust at matututo kang mag-adjust kung kontrolado mo sarili mo. Makokontrol mo ang sarili mo kung handa kang magsakripisyo at makakapagsakripisyo ka lang kung handa kang masaktan. Handa mong iwan ang comfort zone mo. Handa kang mag-suffer. At magagawa mong mag-suffer or magagawa mong harapin yan kung meron kang tapang, lakas ng loob, no? At magkakaroon ka ng lakas ng loob kung mismong ikaw meron kang dakilang hangarin. At ang hangarin mo lang ay magkaroon ng mapayapang pamumuhay. At yung payapang pamumuhay ay manggagal at makakamit mo mismo sa pamamagitan ng self-transformation mo, no? So, baka may problema sa sarili mo. Baka marami kang hindi magawa kasi mismong ikaw pigil na pigil dahil sa ego mo. So, basagin mo ang ego mo. O ngayon, pag nabasag mo ng ego mo, ang daming paraan dyan. At anong mga paraan? Okay. Doon pa rin ako sa libro ni Ryan Holiday. Obstacle is the way. Kung ano yung obstacle, yun yung paraan. Ibig sabihin, ay naku, papaano to? Yung work lang dito ay ay napakapangit, hindi para sa akin to. Paano ako makakapag-work? Ang work lang available dito is tubero. Ang sweldo is minimum lang. Pero hindi mo alam yung obstacle na yun. Yun yung paraan, diba? So, lamunin mo yung pride mo, no? Basagin mo ang ego mo. So, hanap ka ng work. Dahil yun ang paraan. Hindi. Kailangan mo ng pera, kailangan mo ng trabaho. Kasi kaya ka nagkakaganyan, kaya ka nakikitira, diba? Tandaan mo. Dahil nawalan ka ng trabaho o wala kang trabaho. Pero kung may trabaho ka, diba? Bakit kailangan mo makitira? O ngayon, dumali ka ron sa ganung goal. Yun ang pagsumikapan mo. Ngayon, kung mag-asawa, may anak kayo, paano na yan? Hindi kayo pwedeng magtrabahong dalawa. May anak kayo na maliit.
pababantayan nyo sa tinitirhan nyo. Sabihin nyo, o sige, baka pwede. Hindi. Ang plano nyo, bumukod. Pag-usapan nyo. Isa lang sa inyo ang dapat mag-work. At yung isa ay dapat titingin or mag-aalaga ng anak nyo. Sino? Kahit sino. Hindi porke lalaki ka, si babae lang dapat na ang tumingin dito sa mga anak. At sa bahay ka lang. Kung ikaw naman si lalaki, hindi ka makahanap ng work at yung babae, siya yung may oportunidad. Switch kayo. Kainin nyo yung pride nyo sa isa't isa. At ikaw si lalaki, kainin mo yung pride mo. Hayaan mo si misis kung siya yung merong oportunidad, di ba? Huwag nyo na isipin kung hindi, dapat si lalaki mataas kumita, si babae, hindi ganoon, burahin nyo na yung ganoon, kultura. So, maging flexible kayo. Ngayon, kung ikaw ayaw mo tumingin-tingin sa anak mo dahil ikaw ay lalaki, mag-isip-isip ka kung anong mas mahirap, makitira o gawin mo yung mga bagay na yun dahil kailangan mo. So, yun. Isa yun. Or, kung ayaw mo talaga mawala ng pagkakakitaan, babantay ka sa anak mo, hanap ka ng work from home opportunities. Ayun. Nag-ano na ako rito, nagpi-financial tips na ako rito para lang sa hindi makapag-isip ng paraan. Pero sa totoo lang, madali nyo maiisip yan kung open-minded kayo sa mga bagay-bagay. Kaya nga 'di ba yung mga nagbibigay ng mga business opportunities na na mga networking, 'di ba? Or yayaman tayo rito. Maging open-minded ka lang, diba? Nakakatawa yun, matatawa ka, pero totoo yung sinasabi nila. Although hindi ko sinabi na mag-networking kayo. Pero sabi ko nga 8-hour job, no? Pero yung mga linyahan nila na yun, totoo yun. Solusyon yun sa problema mo. Maging open-minded ka, no? Sabihin, anything is possible kung kung mabubuksan mo yung isipan mo. At sa pagbubukas ng isipan, kakainin mo yung pride mo. At pag kinain mo yung pride mo, sabihin, wala nang bagay na bawal or pipigil sa'yo. So, yun. Dahil hindi mo na binabawalan sarili mo na gawin yung mga bagay na yung pala, hindi mo alam na yung pala yung paraan. So, yun. Then, fast forward, no? Kung nagawa mo yun, no? Sa paghahanap ng titirhan, expect the worst. Na yung pwedeng mas maliit na tirahan, walang gamit, uncomfortable na environment, no? Doesn't matter, no? It doesn't matter, basta magsimula kayong mag-asawa na tumatayo sa sariling pa. Kahit gano'n ang sitwasyon nyo, dakila kayo at ipagmamalaki kayo someday ng mga anak nyo na kayo ay ay nagtaguyod sa kanila. Walang maisusumbat sa inyo yung kanya-kanyang partido nyo. Sasabihin ng anak nyo, maraming salamat, inay, itay, tatay, nanay, mami, daddy, papa, mama, na talagang inalagaan nyo kami, inaruga, binuhay, kayo lang ang bumuhay sa amin. At ngayon utang namin ang loob, utang namin ang lahat para sa inyo. At yun, isa pa, speaking of utang na loob, huwag ding maging mindset ng utang na loob. Diba? Wala tayong utang na loob sa isa't isa. Ang dapat na ginagawa natin is caring, no? Pagmamahal sa anak natin. Diba?
Kaya, ibig sabihin mo sa mga anak mo, anak, kung ano yung naranasan ko sa mga pamilya ko, hindi ko ipararanas sa'yo. Basta ang gawin mo, mag-aral ka upang balang araw, mag-aral ka ng gusto upang balang araw ay maabot mo mga pangarap mo at hindi mangyari sa'yo ang nangyayari sa amin. Anong nangyayari sa amin. So, ganun. So, yun, bottom line is, tamang attitude. Walang tamang paraan, sa totoo lang. Kasi lahat ng mga binabanggit ko ay mga halimbawa lang sa kalagayan ko at sa maaring kalagayan nyo. So, there's no one piece size all approach. Different folks have different strokes. At hindi natin pwedeng husgahan kung ano yung kaparaanan ng bawat isa. Pero kung ano man ang kaparaanan mo, sabihin mo na, ay, hindi uubra yung work. Okay, so be it, Doesn't matter, dapat talaga ay, meron dito, hindi kailangan, wala talagang work dito, pero mga self-employment, ito, ganyan. Asa'yo yun. Kasi, sa totoo lang, ang pinaka-common is, maghanap talaga ng, ng legit ng work. Yung talagang long term, yung hindi contractual, hindi temporary jobs. Pero kung nakikita nyo, yung temporary job is para bang yun lang yung paraan. So be it, gawin mong tungtungan. Sige, from temp jobs to temp jobs, ang importante may paraan ka. So sabi ko nga, hindi nga ako financial expert dito, kanya-kanya tayong creativity rito. Ang importante rito, ang maipapayo ko, yung tamang attitude para magawa mo kung anumang kaparaanan ang tingin mong nararapat. At yung lakas at kapangyarihan mo na gawin ang mga bagay niyon manggagaling sa tamang mindset mo. At ano ang tamang mindset o kaparaanan? O attitude? Basagin mo yung ego mo. Kainin mo yung pride mo. Maging matapang ka. At kalmado. Kalmado. Dahil mahirap mahirap mag-isip ng maayos kung tayo ay nagpapanik. So yun. Hanggang dito na lang siguro, kasi napahaba na itong ko, kasi kaya lang hindi talaga kasya sa isang bagsakan or isang upload, yung ganitong topic, pero since kasi to, since request ng ng isang subscriber, so I I give justice doon sa request, kaya pinahaba ko itong video na to, pero hindi pa rin, kulang pa rin, kulang. So at yes, nag-share na rin ako ng ng karanasan ko. So gusto ko lang sabihin na malayo, yun yung mga memories na lang, mga na binabalikan namin, yun yung mga bagay na na mga para bang imagine na hindi namin ma-imagine na dinaanan namin, pero tinatawanan na lang namin, at gusto lang namin mag-asawa na i-share sa iba kung paano namin nalampasan, at yun ay sa pamamagitan ng stoicism. So maging stoic ka, maging matibay, matatag, matapang, at makatwiran. Yun lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat. May the force be with you.